Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Judy Villarosa, Edmond Cubal Supnet, Ronald Verbosidad, Nel Herbito, Chodoro Alonso, Mario Martir, Randy Tan, Jamie Amadar. 30 days na nga lang at magsisimula na ang Olympic Qualifying Tournament at kung saan kasama nga dito ang ating national team, ang Gilas Pilipinas. Masasabi nga nating panibagong pagkakataon na naman ito para sa Pilipinas upang muling subukan na makapasok sa Olympic dahil kung atin ngang babalikan ay 1972 pa nang makwalify ang Pilipinas sa Olympics sa basketball. Kaya naman lumalabas na 52 years nang hindi nakakapasok ang Pilipinas sa Olympics sa basketball. Mahaba-habang taon na nga yan at hindi na nga nasundan noong 1972. Ngunit marami namang pagkakataon ang ibinigay sa Gilas Pilipinas upang makwalify nga tayong muli sa Olympic. Partikular na sa mga nagdaang Olympic Qualifying Tournament na kung ating ngang babalikan noong 2016 kung saan nabigyan nga ng pagkakataon ng Gilas Pilipinas ngunit sa kasamaang palad ay hindi nga natin kinaya ang ating mga nakabracket at noong 2020 ay nabigyan muli ng pagkakataon ng Pilipinas na makwalify sa Tokyo 2020 Olympics ngunit kagaya pa rin ng dati ay hindi nga natin kinaya ang ating mga nakabracket. At marami naman ang nagsasabi na dumedepende daw kasi sa mga players na ginagamit ang panalo ng Gilas Pilipinas at gayon na rin sa humahawak na coach. Kaya naman ito kang 2024 Paris Olympics ay nabigyan muli ng pagkakataon ng Gilas Pilipinas na makwalify sa Olympics ngunit kagaya pa rin ng dati ay mabigat na naman ang ating mga nakabracket. Partikular na ang number 6 sa FIBA World Ranking na Latvia na pawang may mga NBA player kabilang na nga dyan si Kristaps Porzingis. Nakabracket din ng Gilas Pilipinas ang number 23 sa FIBA World Ranking na Georgia. Hindi nga pwedeng maliitin ito ng Gilas Pilipinas dahil masasabi natin isa rin ito sa tinik sa lalamunan ng Gilas Pilipinas upang makapasok sila sa Olympics. Ngunit sa kabila nga ng mga malalakas na nakabracket ng Gilas Pilipinas ay nananatiling positibo ang pananaw ni Coach Tim Cone. Ang sabi niya nga, it's going to be tough but not impossible. So lumalabas na may chance na manalo ang Gilas Pilipinas. Ngunit bago nga ang Olympic qualifiers ay magkakaroon muna ng mga tune-up game ang Gilas Pilipinas, partikular na sa Turkey at Poland at mauuna nga dyan ang Turkey sa June 27. Ito nga ang masasabi nating napakagandang pampakondisyon ng Gilas Pilipinas kapag nakaharap na nila ang Latvia at gayon na rin ng Georgia. Masasabi nating napakagandang laban ito at kaabang-abang talaga lalong-lalo na meron din mga 7-footers ang Turkey. Dito rin sa Olympic Qualifying Tournament masusubukan ang kakayahan ni Kai Sotto kung nag-matured na ba siya as player, as center ng Gilas Pilipinas dahil nabalitaan ko nga sa mga ilang mga report na ito ngang si Kai Sotto ay hindi muna pupunta basta-basta sa NBA Summer League kundi susubukan muna niya ang kanyang kakayahan sa Olympic Qualifying Tournament at doon na nga magde-decide ang kanyang agent kung kaya na ba muling bumalik ni Kai Sotto sa NBA Summer League. Ngunit kung tutuusin ay hindi na rin bago kay Kai Sotto ang NBA dahil kung ating ang babalikan ay laro na si Kai Sotto sa NBA nung naglalaro pa siya sa Australia dahil nakalaban nga nila ang Phoenix Suns at masasabi nating meron namang ibubuga si Kai Sotto sa NBA at nag-tryout din nga siya sa NBA Summer League sa Orlando Magic. Dito nga ay medyo hindi talaga pinalad ang ating kababayan dahil unang-una mga buwakaw ang kanyang mga kakampi at si Kai Sotto ay medyo na-injury pa nga dito dahil nagkaproblema ang kanyang likod. Kaya naman hindi nga pinalad ang ating kababayan na makapasok sa NBA at nauna na rin na nagpa-draft na rin ang ating kababayan ngunit undrafted nga siya. Kaya naman sumusubok siyang muli na makapasok sa NBA sa pamamagitan ng mga NBA Summer League team.
At bukod nga kay Soto, isa pa sa mga aasahan ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament, walang iba kundi ang ating naturalized player na si Justin Brownlee na mukhang may gustong patunayan sa Pilipinas na kaya niyang ipasok ang Gilas sa Olympic na mahigit ng 52 years na nakapako. Alam naman natin kung gaano kagaling at kung gaano ka-motivated itong si Justin Brownlee, at kung lalo pang humihirap ang laro ay dun pa nga siya ginaganahan dahil napatunayan na nga niya yan sa SEA Games at gayon na rin sa Asian Games kung saan binigyan niya muli ng gintong medalya ang Pilipinas. Kaya naman expected na natin na puputok si Kai Soto at si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament.